meron akong narinig na kwento nung siya'y nakabili ng 32 inches ng TV. Ang siya niya, Lord, pasalamat sa Lord, thank you. Meron na kaming TV, 32 inches. Salamat, Panginoon. Tapos pagkaraan lang ng isang linggo, nakita niya yung kapitbahay niya, bumili ng 50 inches na TV. Tingin niya sa kapitbahay niya, bigla siyang nalungkot. Baka kaya hindi ka masaya, hindi dahil kulang ng Diyos o hindi dahil nagkukulang ka sa mga bagay na meron ka, kundi dahil hindi mo lang kayang makontento at masiyahan sa buhay mo ngayon. This is a very big word na gusto kong pag-usapan po natin. Pinamagatan kong itong the beauty of contentment. Ito po yung isang bagay na dapat meron ang bawat isa sa atin bilang anak ng Diyos. Malaki po ang mawawala pag nawala po ito. Okay, kahit napaka-religyoso mong tao, you're very active in the ministry, sumusunod ka sa Panginoon. Pag eto nawala, I tell you, hindi ka magiging masaya sa buhay. Lagi kang may hahanapin. Panginoon, bakit yung kapitbahay ko magganito? Lord, bakit siya may ganito? Ako wala. The problem is, hindi ka matutong makontento kung ano ang nasa iyo at hawak mo ngayon. Meron akong narinig na kwento nung siya'y nakabili ng 32 inches ng TV. Ang siya niya, Lord, pasalamat sa Lord, thank you. Meron na kaming TV, 32 inches. Salamat, Panginoon. Tapos pagkaraan lang ng isang linggo, nakita niya yung kapitbahay niya, bumili ng 50 inches na TV. Tingin niya sa kapitbahay niya, bigla siyang nalungkot. Sana all nawala na kagad yung kasiyahan. The Bible teach us to be content in life. Tinuturo po ng Biblia yan. You know the reason kung bakit hindi ka masaya? Ang dami mong hinahanap sa buhay mo. Hindi mo napapansin yung mga bagay na binibigay ni Lord sa buhay mo. Ang napapansin mo yung pagmamay-ari ng iba, kaya hindi ka masaya. So contentment is what make us happy. Ito po ang sinasabi ko, spirituality without contentment is without sense. Kahit po napakalago mo sa Panginoon, kung di ka kontento sa buhay, I tell you, nonsense. Hindi mo mararanasan yung ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Totoo po yan. Kahit po maraming pagsubok minsan, totoo pong masayang tunay. Why? Hindi dahil marami kang pera. Lord, ako'y masaya dahil punong-puno ako ng pagpapala. Hindi po yun ang dahilan. Kung bakit masaya ang buhay Kristiyano, because God has given you the spirit of contentment. Kontento ka, nasisiyahan ka na kung ano ang buhay mo ngayon, kung ano ang hawak mo ngayon, kung ano ang nilaan sa'yo ni Lord, kung ano ang binigay sa'yo ng ating Panginoon. You are happy with that. And you are contented with that. Contentment is the state of being happy. Sasabihin ng marami, Pastor, gusto ko yung 10,000, mas masaya ka doon. Pag 1,000 ang binigay, hindi ka na masaya. Sasabihin mo, sakto lang. See? May problema sa ating puso. Gusto natin puro pagpapala. Hindi po ganun si Lord. Sabi ni Lord, hindi ko matetest ang iyong pananampalataya kung walang pagsubok. Gusto lang na makita na ituro sa inyo ng Panginoon. Anak, gusto ko matutunan muna yung contentment. Sa kasaganahan at sa kakulangan, gusto ko maging masaya ka. At yan ang naranasan ni Pablo. I have learned, sabi dito, Philippians 4:11, I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, verse 12, and I also know, ano yung mga ginaalam niya? To get along with humble means, kahit konti, I know how to get along. Kaya kong maging masaya kahit konti. I also know how to live in prosperity. Kaya ko rin maging masaya kahit sa kasaganaan. Paul experienced all of those things. In any and every circumstance, I have learned the secret of being filled. Natutunan niya yung busog na busog and going hungry, gutom na gutom. Both of having abundance and suffering in need. Lahat ng iyan ay natutunan ni Pablo. Pero isa lang naging sekreto niya. I have learned to be contented.
Sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 9, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, 2 beses na inulit. Sino man naghahangad? Dito naman, dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong this is the worst thing that can happen. May mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kabigatian. That is very dangerous. Pag pinag-aaralan niyo po yung konteksto ng pagiging kontento, laging may kinalaman sa material at kayamanan at pera. So pag sinabing kontento ka kung ano hawak mo ngayon. So material, pera, trabaho, whatever, kayamanan. So it involves money and wealth. Kapag involved na po ang pera at kayamanan, delikado po. Kasi lagi ko sinasabi, laging may kinang at may silaw ang salapi. I have seen many Christian na very active nung sila high school, nung sila college, pero nung nagkatrabaho, nawala sa church. Pastor, hindi na ako maka-attend. May pasok ako ng linggo. Pastor, hindi na ako makakapaglingkod. Dating nasa ministry, naglilingkod. Pastor, hindi ko na kaya dahil busy na ako sa trabaho. Panay ang overtime ko. You see? Kung paano biglang napalitan ng paghahangad ng pera at kayamanan yung paglilingkod mo at oras mo sa Diyos. Meron man ako nakita, nung siya graduate, sabi niya sa sarili niya, hahanap ako ng trabaho nang walang Sabado at ng Linggo. Dahil ang Sabado at Linggo ko para kay Lord. Hindi pong masama, hindi sinabi na Biblia ang masamang yumaman or masamang naisin na gumanda ang buhay. What the Bible is teaching us, it can be a sign of discontentment. Those who want to get rich fall into, number 1, temptation. Ito po mga kapatid ay totoo. Marami ako naging nakasabayang Kristiyano dahil sa trabaho, sa pera and everything. Hindi lang nawala sa ministry, nawala pa sa Panginoon. Dating song leader, dating worship leader, dating mga gitarista at mananayaw, isang araw wala na sa Panginoon. Yes, malaki nga sahod nila. Yes, sabihin natin may kotse sila, pero wala na sila kay Lord. Aanin mo ang kayamanan kung ang kaluluwa mo, impyerno. Si Satanas ang tuwan-tuwa, akala mo nakalamang ka. Nakakalimutan, ewan ko ba't nalilimutan ng mga Kristiyano ang pagpapala. Kung kayamanan ng kayang-kayang ibigay ni Lord yan eh. Pero hindi nga ganun si Lord. Kasi ayaw niyang masilaw tayo at maging laman ng puso mo, pera at kayamanan. Ano po ang resulta? Kapag ikay nabitag at nabiktima, sabi po doon, it plunge men into ruin and nakakatakot. Ruin and destruction ang magiging resulta nito. It bring all sorts of evil. Alam niyo po ba, marami akong nakita at naobserbahan na napakalalim na Kristiyano, pero nung nagkaroon ng kayamanan, ako po, it bring all sorts of evil. Natutunang mag-compromise. Some have wandered from the faith. Hindi ko po sinasabing, Pastor, ibig sabihin, hindi na ba ako mag-aambisyon? Mag-ingat. Hindi ko sinasabing hindi na. Mag-ingat kayo sa ambisyon. Minsan yan, ambisyon ang magpapabagsak sa'yo. Mag-ingat lang. At lagi kong sinasabi, huwag mong ipagpapalit anuman ang ministeryo mo, anuman ang oras mo sa Panginoon, huwag mo ipagpapalit sa ambisyon na yan. It fears themselves with many grief. Yan po yung sinasabi ko, hindi sila naging masaya. Naging miserable ang buhay nila. Pera lang ang naging meron sila. Wala nang iba. Sabi po sa verse 7, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Kaya nga dapat na tayo'y masiyahan. Look at what Paul is saying.
Kaya nga dapat tayong masayahan. If we have food and covering, we shall be content. Dapat tayong masayahan kung tayo may kinakain at sinusuot. I want you to experience my faithfulness. Tapat ako sa bawat buhay ninyo, sabi ng Panginoon. At hindi ko kailanman inisip na ipahamak kayo. Kung kayo may dumadaan sa mga pagsubok, let it be, tanggapin mo, surrender to God. Dahil alam ng Panginoon ang ginagawa niya sa buhay mo, hindi siya kailanman nagkamali. God knows what He is doing. Whatever God is doing, tanggapin mo with contentment. You will be happy kahit may cancer ka. Matutunan mo pa rin sa nalalabing panahon mo sa mundong ito, kung may stage 4 cancer ka, matutunan mo pa rin maging masaya sa harap ng Panginoon. Because you learn to be contented.